Hello mga kachofam! Welcome back to our channel! For today's video ay mag-share ako ng tips para doon sa mga Pinay na gustong mag-apply ng Korean citizenship. Meron kasing mga nakapanood noong una kong video, nagtatanong ng requirements, kung ano yung kailangan para maging Korean citizen. Merong dalawang paraan dito sa Korea para maging Korean citizen. Yung una ay mag-aaral sa KIIP o tinatawag nilang TF hanggang level 5. Kasi yung level 1 to level 4, Korean language yung pag-aaralan. At yung level 5 ay, yun na nga, about sa citizenship na, Korean citizenship na yung pag-aaralan, yung culture, yung government, parang ganun yung pag-aaralan. Pagkatapos may exam, may written exam at may interview, yung sa KIIP. Medyo mahirap yung sa KIIP. Marami yung hindi pumapasa, pero maganda yung sa KIIP para sa akin kasi bago ka maging Korean citizen, magaling ka na mag-Korean kasi nakapag-aral ka. Maganda yon. Yung isa namang paraan ng pag-acquire ng Korean citizenship ay yung direct interview sa immigration. Kagaya ng ginawa ko. So, hindi ako nakapag-aral doon sa KIIP kasi hirap akong register online. Dati pa, nag-aabang ko na maka-register online. Mahirap yung pag-register online. Lagi akong hindi nakaka-register noon. Kaya, nag-decide akong magpa-interview na sa immigration kasi minamadali rin ako ng asawa ko. Kaya, yun ang ginawa ko. Kapag direct sa immigration, yung pag-apply ng Korean citizenship, mayroong mga requirements na kailangang ipasa. Mag-a-apply tayo, kasama yung mga documents na kailangan. Yun ang unang gagawin. Pero, syempre, unang mong gagawin, kailangan alam mo kung ano yung mga requirements. Pwede kang magtanong, pumunta sa immigration, magtanong, kagaya ng ginawa namin ng asawa ko noon, kasi hindi namin alam. Nagtanong kami doon kung ano yung kailangan na requirements at binigyan kami nitong listahan ng requirements. Ito yung 2021 pa yata kami nagtanong dati. So ito yung binigay sa amin. Pero may copy din ito sa website na yung Hi Korea, www.highkorea.co.kr. So, doon sa website na yon, makikita ito at madadownload nyo rin yung yung form, application form sa Korean citizenship na kailangan. Yun ang number 1 dito kasi na requirements. So, tingnan ninyo, ilalagay ko yung picture ng requirements dyan. Tapos, pwede nyo rin tingnan yung website na ito para makita ninyo kung mayroong bago. Kasi, 2021 pa yata ito na natanggap namin. Kaya, maaaring merong nadagdag, merong nabago. Okay. So, yung una, kailangan dito yung, syempre, application form. Yung application form, pwedeng ma-download. Nag-download lang yung asawa ko doon sa website nila. So, ito yung na-download. Pwede nyo itong may download sa website nila. So, yun ang una. Then, sunod, yung kailangan natin yung, syempre, yung copy ng ating passport at saka yung alien registration card. At meron pa ng, yung ID galing sa Pinas. Kailangan nun, yung valid ID natin sa Pinas. Kung ano yung meron kayo, pwede yung i-photocopy. Yung sa akin ay ginamit ko yung, PhilHealth. Pwede yun. Tinanggap naman yun. Tapos, merong ding requirements na yung sa asawa natin. Sila yung medyo marami yung requirements kaysa sa atin. So, ito. Okay. Yung sa asawa natin na kailangan, yung basic certificate, marriage certificate, family relation certificate, copy of resident registration, copy of resident registration card. Family relation certificate sa pangalan ng bata kung merong anak yung mag-asawa. So, yun ang requirements ng asawa. At eto, yung kailangan ay yung birth certificate natin, yung PSA
birth certificate, kailangan yon. Yung sa amin, hindi ko pina-apostil yun, wala nang apostil yun. Pero, yung kailangan ay translated sa Korean. Kaya yung sa amin, nagpa-translate kami, may talaga na translator dito, recognized ng immigration, doon kami nagpa-translate. Nagbayad kami ng 100,000 won pagpa-translate noon. Tapos, ang kailangan ay yung NBI. Itong sa atin. NBI, kailangan apostilled ito. Valid for 6 months dapat at apostilled. Siyempre, magpapa-apostil kayo nito doon sa Pilipinas, sa DFA. Doon nagpapa-apostil ng NBI. Yun ang kailangan lang naman. Pero, eto na. Meron ditong kailangan na yung sinasabi nilang 30 million won o katumbas ng mahigit 1.1 million pesos na kailangan. Eto dito, eto yung medyo masakit sa amin eh. Meron kayong pera, nakapangalan sa asawa, sa Pinay, o sa member ng pamilya, kasama lang sa in-laws, kung magkakasama sila sa bahay. Merong savings, meron silang pera dapat na 30 million won o mahigit 1.1 million pesos na savings sa bangko. So, kailangan nito yung proof, yung bank statement. Kailangan nito. Dito, wala kami kasi wala kaming pera. Wala kaming ipon. Kahit konti. Wala talaga. So, merong pangalawa dito, kung yung properties. Yon. Yung sa real estate, kung merong bahay, o kaya naman pwede rin yung sa nagre-rent ng bahay, yung sa anong tawag dito? Junse. Yung junse, 'di ba? Kailangan yung copy noon, ang document. Kung meron yan. Kung naman, kailangan yung certificate of employment. Para magpapatunay na kayang suportahan yung pamilya, yung certificate of employment. Meron din kung may sariling business, self-employed, may business, yung certificate naman yung kailangan. Business permit, yun ang kailangan. Pag mag-a-apply sa immigration, merong bayad na 300,000 won na bayad pag mag-apply. Ngayon, ito yung masasabi ko doon sa mga mag-a-apply ng Korean citizenship tapos wala tayong pera. Kagaya namin, wala kaming savings. Sa ngayon, hindi pa ako nakapag-off kasi naghihintay pa. Kasi yung after ng interview, maghihintay ng 6 months pataas bago ma-process yung papers. Tapos maaprubahan ng na Ministry of Justice. Bago mapirmahan sa taas at ma-approve, maghihintay pa talaga. Ngayon, dito, kasi nga wala kaming ganun kalaking pera. Wala kaming savings, wala kaming ari-arian. Kaya, meron namang exemption dito. Merong exemption. Kaya, huwag kayong magproblema. Meron pa namang exemption na kailangan baka pasok kayo. So, kung walang 30 million won, so merong cases na ganito parang exempted. Kapag buntis, o kaya naman, nakunan. Kung nakunan yung babae. Yung sunod, ma-exempted sa 30 million kung nag-undergo yung mag-asawa ng yung hindi sila magkaanak tapos pumupunta sila sa doktor, nagpapa-inject para magkaroon ng anak. Yun, para mag-conceive yung babae, inaalaga ng doktor yung babae or kung sino yung lalaki para magkaanak sila. So, exempted din yon. At kung merong anak yung mag-asawa na, syempre, meron silang anak, pinapalaki. At kung nakatira, isa pang exemption ay kung nakatira kasama yung mga in-laws, yung Korean in-laws, ng mahigit 1 taon. So, pwede siyang maging exemption doon sa 30 million won. Pero, may take note dito.
Kasi sa amin, may anak nga. Di ba may anak? Kaya nung nag-apply ako, parang hindi ako na problema. Kasi may anak, sabi, may anak kami, dalawa. So yun, sabi ko, hindi na kailangan ng problema. Pero, noong January 6, naging 6 months na yung simula nung nakapasa ako ng interview sa immigration, kasi nag-interview July 6. Pagka January 6, eksakto 6 months. Ngayon, ang nangyari, may tumawag sa asawa ko, yung immigration officer. Tumawag kasi dito nga sa yung properties, wala kami. Yung 30 million, wala kami. Kaya tumawag, nag-ask ng additional requirements. Kasi may anak kami, pero meron pang requirements. Kailangan mapatunayan mo rin na kayang suportahan, kayang mabuhay dito sa Korea. Yung inask na requirement, certificate of employment ng asawa ko, at yung monthly salary niya sa 2024. 1 year. Sa 1 year, kailangan umabot daw sa 30 million won ang kanyang salary. 30 pataas dapat. Tinanong ng asawa ko, paano kung hindi umabot? Ang sagot, maaring hindi ma-approve yung aking citizenship. Kasi, nasa batas daw yon. Kailangan talaga maipakita na kayang tustusan ang pangangailangan ng pamilya. Yun ang sabi sa asawa ko. Sabi ng asawa ko, yay, kapag hindi pumasok sa 30 million yung salary niya sa isang taon, noong 2024, maaring hindi ma-approve yung Korean citizenship ko. Kahit nakapasa na ako kasi yung documents ko babagsak. Ngayon, yung asawa ko, kumuha siya ng certificate of employment sa kanyang kumpanya, at saka yung yung sahod niya simula January hanggang November. Kasi yung sa December, hindi pa, kasi yung sahod nila ay pitsa GS lagi. So, hindi pa covered yung December kasi pitsa size pa lang yung 6 pa lang ng January. Yung isang problema pa, noong January 2024, yung January, umuwi kami sa Pilipinas. Nang umuwi kami sa Pilipinas, walang sweldo yung asawa ko. Kaya, nung tingnan namin yung monthly income niya noong 2024, wala nga yung January, walang siyang sweldo. Mabuti na lang, February hanggang November, na sweldo ng asawa ko ay umabot ng mahigit 30 million won. Bali, 10 months lang yon, pero umabot na siya sa 30 million won. Kaya, ayun, sabi ko, ay, thank you Lord. Thank you Lord, kasi umabot yung, yung sweldo ng asawa ko. Kasi kung hindi, yun nga ang mangyayari, sabi ng immigration, maaaring hindi ma-approvean yung application ko sa Korean citizenship. Ngayon, ipinasa kaagad ng asawa ko through fax. Pagka January 8, may na-receive akong message galing sa immigration. May message na sa immigration, natuwa ako kasi yung sabi, tapos na yung pag-examine, pag-review ng aking documents doon sa immigration. Bali, nakapasa na siya sa first examination. Pero meron pa siya ng final examination sa Ministry of Justice. May final examination pa yon. So, maghihintay na lang ako kung kailan ulit darating yung message, kung na-approve, at kung kailan yung oath-taking. Kasi, merong oath-taking talaga. Kailangan mag-attend ng oath-taking ceremony kapag nakapasa na or nag-apply na sa Korean citizenship sa immigration. So, ito yung binigay sa akin nung nag-apply ako sa immigration. So, ito yung aking application, yung receipt. Ito. Nakalagay dito, kailangan talagang mag-attend ng oath-taking ceremony. Yun ang sabi dito. Maliban na lamang doon sa below 15 years old, maliban doon sa disabled person, pwede silang hindi mag-attend. Tuloy-tuloy yun. Magiging Korean citizen sila. Pero sa mga hindi, kailangan talagang mag-attend. Nakalagay dito kung may mga cases na talagang hindi makaka-attend, kailangan
mag-request ng reschedule ng off-taking. Kailangan ng letter o kaya tumawag doon para magsabi ng reason kung bakit hindi makaka-attend. Kaya, doon sa mga nagpaplano na mag-apply ng Korean citizenship sa immigration, kung may pera kayo, walang problema. Kung may mga properties, walang problema. Pero doon sa yung mababa yung income. Halimbawa, may asawa mo lang ang may trabaho. Mahirap yon. Kung hindi aabot sa 30 million won, yung isang taon niyang sweldo. Kaya dapat doon sa mga Pinay, maganda rin kung meron kayong income, may part-time job kasi pwede siyang magamit din dito kung may income din yung Pinay. O, tulungan yung asawa. At ngayon pa lang, paunti-unti dapat may savings. Makapag-ipon, maganda po yon. Kasi isa pala yan sa magiging problema kung sakali. Kung sa dating trabaho ng asawa ko doon sa dating kumpanya niya, yung isang taon niyang sweldo hindi talaga aabot ng 30 million won dati. Pasalamat din ako sa Diyos na nalipat siya nung 2022 yata. O 2022 yata nakalipat siya ng kumpanya. Yun nga yung trabaho niya, yung sa construction, road construction, gumagawa ng kalsada. Yun ang trabaho niya, mahirap. Pero medyo mataas yung sweldo nila kasi may incentive. Maliban sa may minimum salary sila, kapag walang trabaho, yun lang ang matatanggap nila, minimum. Pero kapag lumabas sila, may trabaho sila, may incentive. At yun ang nagpataas sa kanyang sweldo. Kaya nakahabol kami, nakaabot sa 30 million won. Yung sweldo sa 10 months. Talagang alam ni God kung ano yung kailangan natin. Talagang alam ni God yung way. Tingnan mo, yung nawalan siya ng trabaho, karoon siya ng panibagong trabaho, yun pala yung ni God plano na kailangan pala ng medyo mas mataas na income para magamit sa Korean citizenship na application ko. O, diba? Doon sa mag-apply ng Korean citizenship na magpapa-interview sa immigration, ito yung aklat na ginamit ko nung review ako. At minsan binabasa ko pa rin ito. Nire-recommend kong gamitin ninyo ito. Meron din nito sa Kupang. Ito kasi yung ginagamit ng teacher namin sa Tamonwa, sa Multicultural Center. Nung nag-review kami doon sa ito yung ginagamit niya. Meron ding binigay yung immigration pag mag-apply, may aklat. So, maliit lang yon. Parang yung laman noon, nakasummarize siya, napakaigsi. Mas maganda yung laman nito kasi question and answer. May discussion sa unahan. Meron naman siyang parang discussion after question and answer na. At ugaliin ninyong makinig sa mga video sa YouTube. Kasi dapat masanay yung inyong tainga sa questions. At ito rin. Ito ay nabili ko sa Pinay na reviewer kasi may English translation siya. Maganda kasi may English translation. So, kapag malayo pa yung inyong interview, hindi pa kayo nag-apply, pwede nyong basahin ito para maintindihan ninyo. Pero kapag malapit yung interview, mainam na, laging Korean na lang yung tingnan ninyo. Huwag nyong tingnan yung English translation. Mainam yung naka-Korean talaga. Kasi Korean naman talaga. At kailangan i-practice ninyo yung pakikinig talaga, yung listening sa questions. Kasi, minsan, kapag alam mong basahin, pero iba pala yung pronunciation niyan, hindi mo, maninibago ka. Kasi anong words yun? Hindi mo alam. Kasi iba pala yung pronunciation. Isa pa, kailangan ding pakinggan ninyo yung, National Anthem ng Korea. Diba? Paulit-ulit, araw-araw, kantahin ninyo. Yung pinapakanta lang naman sa immigration ay yung first stanza lang naman. Pero mas mainam kung makanta ninyo fourth. Kasi, kailangan natin i-memorize yun. Ako, na-memorize ko yung apat, kailangan ma-memorize. Yung words talaga, kailangan tama ang pagbigkas at pagkanta. So, yun. Hindi naman pagandahan ng boses sa pagkanta ng national anthem. Hindi siya kailangan maganda. Kailangan tama ang tono. Pero, sabi nga, kung merong, di ba, kagaya kapag sintunado, pwede rin yung pagbigkas. Pwede mong sabihin na dahil sintunado, hindi ka makakanta, ibigkas mo, pero kailangan maliwanag, tama yung mga lyrics, mga words na sasabihin. Pwede yung tinatanggap din yon. Sa interview, pag magpa-interview kasi doon, yung unang-una, may ipapabasang isang paragraph
pagkatapos may tanong tungkol doon. Isang paragraph, may isa o dalawang tanong na tungkol doon. Tinitingnan kung nakakaintindi tayo ng Korean, nakakapag-communicate in Korean. So yun, doon sa reading paragraph, tapos may questions. Kailangan masagot ninyo yun kasi malaking points yun. At yung pagkanta, kailangan, sabi nga ng teacher, kailangan maitama mo talaga yun. Kasi isa sa pinakamalaking factor na tinitingnan daw doon, sabi ng teacher, yung tamang pagkanta, alam mo yung pagkanta ng national anthem. Yun ang unang tip na ibinigay ng teacher namin sa Tamunwa. Kaya kailangang i-master ninyo yung pagkanta ng Korean National Anthem. Yung interviewer sa amin dalawa. So una, pinabasa, tapos may tanong. Pagkatapos, patatayuin ka, atras, kakanta ka ng National Anthem ng Korea. So yung pagkanta, sabi ng, yung doon, pwede ang maglagay dito ng kamay sa dibdib, pwede rin hindi. Basta nakatayo ka, nakatingin ka sa watawat. Yun ang kailangan gawin. Ginawa sa amin, ng teacher namin sa Tamunwa, hindi na kami pinapalagay dito ng kamay. Straight lang ang tayo, nakatingin sa watawat. Yun lang, pwede. Yun ang ginawa ko. Kasi sabi nga, yung pagpupugay talaga sa mga bayani, gaya ng yung Chung-il, kapag kinanta, yun yung naglalagay sila dito ng kamay. Pag malaking events na isinicelebrate ng buong bansa, yun, nilalagay nila yung kamay dito sa dibdib. Kaya sa interview, pwedeng wag nang ilagay. Straight lang yung pagtayo. Yun ang ginawa ko. Tapos ng Korean National Anthem, ang sunod doon ay questions na. Mayroon ng 15 questions na yung interviewer, salitan sila. Nakaano sila sa dalawa. Dalawa yung nag-interview. So, yung una muna yung magtatanong. Pagkatapos, sasagot ka. Dapat malinaw yung sagot mo. Tapos, yung parang inaano nila sa computer yung sagot mo. Tinatype sa computer yung sagot mo. Kapag tama, sinasabi nila ulit tapos nag-type sila. Tapos salitan sa pagtanong yung interviewer hanggang matapos. Kahit hindi perfect yung sagot mo, parang may passing rate naman yun. Kung tama yung pagkakaalala ko, sabi sa Tamunwa dati, out of 15 questions dapat 9 pataas yung masagot mo ng tama. Makakapasa ka. Basta, tama ang pagkanta mo ng national anthem at nasagot mo yung sa reading. Yun ang sabi. Kasi may nakapasang ganun. May nakapasa din ganun. Pero, may level kasi yun eh. Sabi doon, may level. Mayroong easy, average lang, at sukong difficult. Easy questions, may average at difficult. Sabi ng teacher namin doon, kailangan hindi pwedeng ma-perfect mo yung easy at saka average, pero yung difficult ay wala kang nasagot. Babagsak ka doon. Yun ang madalas na sinasabi sa Tamunwa. Kailangan may masagot ka talaga dito. Out of 5 questions, may masagot kang 3. Yun ang madalas na sinasabi sa amin sa Tamunwa. Malaking tulong yung mag-aral kayo sa Tamunwa kung meron din lang kayong time. Kumbaga kung hindi nagtatrabaho, malapit sa Tamunwa, maganda yung makapag-aral kayo sa Tamunwa, ma-practice kayo kasi maganda yung may nagtatanong sa inyo, may teacher na. Kasi sa bahay, sanay din ako na dito, mahilig ako mag-memorize talaga. Kayo mag-memorize? Ako lang. Komportable ako na ako lang. Pero, iba talaga yung may teacher, may nanonood sa'yo. May kaklase ka na bigla kang tatawagin. Kasi masasanay ka yung kaba. Ayun ang ko kasi, yung kahinaan ko kasi, yung magsasalita ka sa sa mga tao. Bigla kang tatawagin. So palagi akong grabe yung kabog ng dibdib ko kasi syempre, alam ko na marunong ako, nag-aral ako. Pero yung kabang hindi makontrol. Yun ang hindi ko makontrol. Kaya yung kagandahan ng nagpunta ako sa Tamunwa, nag-aral kasi nasasanay na si teacher palaging tinatawag, biglang nagpapa-memorize, biglang nagtatanong. So nasanay din na makukontrol mo yung nervyos mo, yung kaba mo.
Para pag pumunta ka sa, sa immigration, pag interview na, makukontrol mo kahit paano yung kaba mo. Kasi yung iba talaga, parang nami-mental block din. Yung iba talaga na mental block. Meron akong kaklase doon na mental block, wala siyang maalala. Na kaya sabi niya, yun ang kalaban daw niya. Na kaba. Yung kaba talaga. Kaya yung masasabi ko dyan sa mga Pinay na alam niyo sa sarili niyo, lagi kayong kinakabahan, mainam po talaga na mag-practice kayo. Makapasok kayo sa Tamunwa Center para ma-practice kayo. Masanay kayo na may recitation lagi. Nang sa gayon, yung kaba, mawala sa inyo. Kasi yun ang kalaban natin sa interview. Pag kinabahan ka, kapag na-mental block ka, wala na. Kahit nag-aral ka ng todo, na-mental block ka, wala na. Pag nabagsak, uulit na namang magpa-interview. Isayang, diba? So, sana maging citizen din ako. sana nga ma-approve na yon. Waiting na lang kasi ako, waiting ng final examination ng aking documents. Yun na lang. Sana dumating na yung result at makapag-off-taking na. At eto pa pala yung maipapayo ko sa mga mag-a-apply ng Korean citizenship o sa nakapag-apply na, nakapos na ng interview. Kapag tapos na yung interview, di ba maghihintay pa ng 6 months pataas para ma-process yung ating documents ng immigration. Sa period na yan, paghihintay natin, pagkatapos ng interview, maghihintay na tayo ng message ng kung tapos na yung examination ng ating documents, kailangan dyan yung iba, yung pag-iingat. Yun, isa pa yan sa sinasabi ng teacher sa Tamunwa. Kailangan ingat. Kung nagda-drive ka, hindi ka dapat, magkaroon ng aksidente. Baka pag maka-aksidente ka, isa yan na ground na bawiin. Kahit nakapasa ka na sa interview, babawiin yun, pwedeng bawiin yun. Yung, citizenship. May mga cases na ganun, sabi ng teacher, na naka-aksidente, nakapasa sa interview, pagkatapos naghihintay na lamang siya, naka-aksidente, binawi yung citizenship. Hindi grinant sa kanya. At meron din ng case na pagkatapos magpa-interview, halimbawa nagpa-interview, nakapasa. After the interview, yung nagpa-interview, umuwi sa kanilang bansa. Nagbakasyon sa kanilang bansa. Alam nyo ng immigration kapag lumabas ka ng bansa. So, yung nangyari dyan, matagal. Mas matatagalan yung pag-approve ng iyong citizenship. Yun ang ng teacher. Kasi, yung iba, maghihintay ng 6 months, yung umuwi sa ilang bansa, pagkatapos ng interview, maaaring 1 year pataas hanggang 2 years. Meron daw ganun. Okay, so yan lamang mga ka-chofam, yung maishishare ko sa inyo. Sana makatulong ito sa kapwa natin Pinay dito sa Korea na gustong mag-apply ng Korean citizenship. So hanggang dito na lang mga ka-chofam. Maraming salamat sa inyong panunood at kita-kits tayo sa susunod na video. God bless!